think may a bit of inggit ako na nafe-feel na, let's say, lahat na lang ng mga creative events sa Makati, parang, like, ang ganda-ganda ng spaces doon. Like, nakakatuwa na nare-repurpose yung old buildings or like, nagtatayo ng mga bago and that there's spaces for up-and-coming creatives. But I guess, may slight yearning pa rin na sana meron din tayo dito sa East na kahit maliit lang, kahit sa Marikina or sa Cainta, na para naman yung community dito may sa QC din kasi meron na rin sila. So parang maganda na magkaroon din dito. Since ang lapit-lapit nga na natin, parang bakit hindi tayo magkaroon ng ano, parang ba't di tayo ma-influence siguro nung ganun. Baka may taga-Antipolo na ano dyan, no? Na Kung meron po tayong investor. sponsor, baka Financier. Ilan naman ganyan. po yung umakyat. Baka may contractor dyan. Joke. Baka Oo nga, may yung mga contractor dyan. mga contractor dyan, baka. Baka naman. Baka naman. Nasa taas kayo. Ilang million lang naman. Pwede na. Hi, I'm Alan and welcome to Dinato Drawing Podcast, episode 75. And today, we're on our third leg in celebrating Spotlight. Ito yung celebrating Filipino creativity na talagang tinutuloy-tuloy natin every week. Nagkakaroon tayo ng episodes with artists and creatives na galing sa Novice and yung collaboration sa Novice and yung mga artists na nakasama ng Novice. And ito yung parang talagang binibigyan natin ng different perspectives. Nung first natin is about the different kinds of artists na nag-exhibit dun sa Spotlight, dun sa kape mismo. Then yung second is yung collage artist. Now, we are joined by different illustrators and designers na talagang, ewan ko, ang galing talaga eh. Sobrang bigate na naman ng guest natin. And ito nga, sa third leg nito, pag-usapan din natin yung magiging event. And ito yung teaser ng magiging event natin this coming September 21, 2025. Nagaganapin ulit sa Kapi mismo sa Antipolo. So, kung narinig nyo na yung fresh takes, ito yung creative talks and events nung ginawa nung Novice na parang binigyan nila ng twist. Imagine yung TED Talks meets Graphica. So, ito yung mga parang drawing namin sa buhay ni Allen noon eh, tsaka ni Lloyd. Nung sabi ko, what if magkaroon kayo nung ganitong kind of event? And nangyari to last year, October 26, sa Common Room sa Atrium Makati na yun yung first ever fresh takes na nagkaroon ng peer-to-peer portfolio review tsaka yung meet up din ng mga artist dun sa Common Room. And today, talagang dito natin makikita at malalaman yung mga storya ng magiging teaser natin sa fresh takes. And before we start, naisip ko kasi dito yung dahil sa Antipolo gaganapin yung event and talagang yung mga magiging guest natin is native from Antipolo. Ang idea ko lang nung bata ko nung sa Antipolo is yung Hinulugang Taktak, and yung artist lang nakakilala ko na from Antipolo is Francis M. So yun lang yung idea ko nung bata. Then nung na-emerge ako sa art scene, yun, dun ko na nalaman na ang dami palang talented sa Antipolo na talagang world class and talagang mapapagmalaki natin. And tonight, we are joined by Adi, Maddie, and Lloydie. Hi guys! Lloydie, parang sama-sama ko na. Hello guys, kamusta? Hello. I'm okay. Hey, Kamusta ayos. Thanks naman? for Kumain na ba having lahat? us. Yes, Yes. dinner na. Ayun, bago tayo mag-start, dahil madami na rin tayong listeners
And nakakatuwa na marami palang creatives din na nakikinig sa podcast. Kahit ganito yung host. De joke lang. Pero yun, bago tayo mag-start, pakilala naman kayo sa ating listeners na ano yung ginagawa nyo, ano yung job nyo, and onting brief background kung ano yung art style or yung art form na ginagawa nyo. So, let's start with Adi. Wow, unang-una. So, I'm Adi Panadero. Isa akong illustrator, a designer, and creative director based here in Antipolo, Rizal. So for my day job, I'm a creative director at a branding studio for 10 years now. Tapos on the side, I've been pursuing my own illustration practice. I've illustrated children's books na in the past, and now pursuing my personal art and merch, and also doing illustration work for different brands na mostly nag-i-involve sa Filipino culture, heritage, and even flora. Nakita ko yung fina-follow ko din kasi si Petragon. Tapos nung nakita ko yung may shoot siyang Yes. grabe, sabi ko, ang ganda nito. Scarf. Tapos, Mhm. nung shinare ni Allen yung magiging guest, ay parang kilala ko yung yung cloth na to, sino yung, ikaw pala yung gumawa. And Yes. sobrang ganda nun, promise. Ayun. Thank you. Ayun. Doon naman tayo kay Maddie. So, hello guys. I am Maddie. I am a designer and illustrator. And I've been a creative for almost 10 years na. So, 11 years. So, calculate yun na lang for the age reveal. So, throughout my creative journey, I've ventured into publishing, advertising and branding. And at the moment, I'm a full-time freelancer, mainly as an illustrator, because a chunk of the project I am working right now is mostly illustration. And then I also handle the brand Hey Maddie. So if may nakikita kayong mga illustration na urban architecture portraying the mundanity of life, mukhang manga, that's probably my illustration. So yun. And parang may nakita din akong art style na parang katulad nung sa'yo na isa din yung fina-follow ko si DK Motion, if familiar ka. Parang same. Oh yeah, the Korean illustrator. Yes. Parang same yung tao na ang ganda kasi yung pagkakagawa nyo. Kaya sabi ko ang ganda nung, tsaka yung in-stock ko yung IG nyo. Grabe. Wala akong masabi talaga. Ang ganda ng gawa. Ayun. Then, ito, naging guest na rin natin to sa podcast. And, ito, madaming nag-share nung insights din about design. Dahil sa quote. Yung quote na sinabi ni Lloyd nun. Na design is not just a design. But it should have a purpose. Talagang siya. Wow, nag-viral sa Ayun. Sunod naman natin, our resident guests. Ayan, si Lloyd. Pakilala ka naman ulit, Lloyd. Ayun. Hello everyone. So again, my name is Lloyd. Online, I'm known as Lloydy Cat. And same naman din kay Adi and Maddie. I'm also an artist, designer, illustrator. And ayun, I also handle my own clients aside, focusing more on like hand-drawn stuff. So yung mga medyo imperfect na mga illustrations. I also do experimental type, and then I also had works involving baybayin. So yun yung mas nauna kong work. And currently, for my day job, I am a design and content lead at a digital bank here in the Philippines. So ayan. Baka naman, di ba? Kakulay, konti na lang kakulay na. De joke lang. Ayun. So, bago tayo mag-start, nagkwentuhan kami, behind the scenes, na dun ko nalaman talagang born and raised kayong lahat sa Antipolo. So, parang ilang beses lang ba ako nakapunta sa Antipolo? Parang wala pa yatang 5 beses. So, wala talaga akong idea. Can you give us parang ano ba ang
culture sa Antipolo, ano yung usual na landmarks. Ayan. Kayo, ano yung mga usual na pag sinabi Antipolo, Antipolo siya. Kamusta mga drawing? Andito na ang limited edition merch ng Dinato Drawing. Meron tayong navy blue at maroon, kaya wag magpahuli kasi once it's gone, wala nang balikan. Perfect para sa mga drawing na tao, artistically and figuratively. Kaya alam nyo na, add to cart na. Siguro for me, well, nandun yung sikat yung Antipolo as like the pilgrimage site because of its cathedral. But siguro for me, yung unang pumapasok sa isip ko when you say Antipolo, yung mga jeep. Yung mga jeep na puro 12 sa isang magkaharapan 12, tapos siguro 8 nakasabit. So para siyang I guess yung culture quote unquote or how I experience it is parang kang probinsya pero hindi. So parang wala siya sa Manila pero lungsod siya pero parang hindi siya yung center of action. So may ganung feeling na madali magpunta sa as kabundukan, like if you go down to Antipolo, malapit ka na sa Tanay. Pero if gusto mo magpunta sa Kabiasnan, ang lapit ng QC, ganun. Para siyang best of both worlds in a way. Oo nga, no? Naalala ko yung Ay, jeep. sorry. Ay, sige, go. Naalala No, ko lang sorry. yung jeep. Dito, Alan. Kasi dati sumasakay din kami dyan sa talagang, tas yung speakers, grabe, di ba yung bass? Yes. Yun yung Alog yung kaluluwa mo. Yun yung trademark niya, di ba? Ayan, Yes. sige. I did that. Sige, Maddie. I agree also with Addy with the jeep kasi nakasakay na din ako sa jeep na yun, yung pa-zigzag na akyat ng Antipolo. Tapos parang parte ka na rin ng jeep kasi dumadagong-dong ka na din sa yung sarili mo, yung katawan mo, dumadagong-dong na din sa lakas ng nila. So, isa din sa association ko with Antipolo, especially if you're a tourist, yung alam mo yung mga boys na pag malapit ka na sa simbahan, gumaganon sila. Yung parang gumaganon sila kasi they're asking if you're gonna go to the church and then hahanapan ka nila ng parking kasi medyo mahirap yung parking sa simbahan. So parang medyo malayo ka pa sa simbahan, makikita mo na yung mga lalaking yun na parang gumaganon sila. So parang sila yung maghahanap ng parking for you. Ayan. Sorry. So yeah, as mentioned before, I agree with Adi na Antipolo is best of both worlds kasi I mentioned before with my friends na if I'm gonna live on my own, I want it to be like Antipolo pa din na malapit siya sa Manila or I can easily go to Manila to attend events but and at the same time tahimik siya pero hindi naman tahimik to the point na parang maboboard ka na but sobrang tahimik, parang I need naman konting ingay or konting chaos. So yun yung Antipolo for me. Totoo, no? Tsaka lahat, no? Malapit siya, parang gitna din siya Gitna siya sa lahat. Galing. Ikaw, Lloyd, anong perception mo sa Antipolo? Perspective pala. Kung perspective lang din yung pag-uusapan, agree naman din ako kay Adi tsaka kay Maddie na nandito yung katahimikan, nandito rin yung kaguluhan. So, ayun, 4 years din ako naging suki nung patok na jeep. And medyo suki ako sa PUP na so sa PUP ako nag-college noon, but uwian pa rin ako sa Antipolo. So, usually, nagpapalipas ako ng traffic. So, siguro mga 10, 11 ako umuuwi. Doon ako nakakatsyempo lagi nung patok na jeep. So, pagka nagbabayad ako, kuya, isang estudyante, hilong-hilo na po. Kasi ganun-ganun yung jeep Pasigsag yung jeep Kahit alam mong wala namang traffic, dire-diretso lang yung Marcos Highway. Pero gumigewang talaga yung jeep. Tapos, yung tugtugan pa, sobrang lakas, ganyan. Pero on the brighter side of it, yung talagang kinalakihan ko na Antipolo talaga is talagang punong-puno ng suman at saka kasoy kasi nakatira ako dati malapit sa simbahan. So sobrang alam mo yun, almost every day suman for breakfast. Tapos yung tapat pa namin na bahay, gilingan siya ng kasoy. So parang punta ako doon minsan, nung bata pa ako, gumagala-gala ako. Tapos tinitignan ko lang sila maghati ng kasoy. So ayun.
Um, I guess ang kinalakihan ko din kasi na Antipolo nung nag-aaral pa ako is ano pa, medyo magubat pa dati. Talagang as in wala pa yung mga malls dati. So lately lang talaga nagkaroon. Siguro mga like more than 10 years ago lang. So ayun. Yun yung parang talagang kinalakihan ko na Antipolo. Best of both worlds nga naman talaga siya na tahimik siya. At the same time, kung gusto mo ng konting ingay, meron pa rin dito sa taas. So, hindi mo naman kailangan bumaba. And super lapit din siya. Like, hindi na kailangan mag-away yung mga taga-north at saka taga-south. Kasi kami mga taga-east, tahimik lang kami. Ganyan. Totoo, no? Totoo nga. True, true, true. Um, Going back sa sa creative scene, lahat ba kayo mahilig mag-drawing na nun? Bago pa, kunwari yung childhood nyo, nagdo-drawing na ba kayo or mahilig na talaga ba kayo sa art? Hmm. I think for as long as I can remember. Hindi, parang as a young kid pa lang. Parang pupulot ako ng lapis, tas drawing as a hobby. Pero parang hindi ko naman siya talagang, sa school parang hindi yun yung ginawa kong only activity. Parang mas on the side lang siya talaga. But yeah, ever since bata ako, mahilig na ako mag-drawing lang ng kung ano-ano. Yeah. Me, same with Adi. Parang all of us, I think, went through a phase na parang lagi tayo nagdo-drawing sa likod ng mga notebooks natin. But for me naman, merong, what do you call this? May influence yung brother ko. My brother is also an artist, a toy designer. And then I always see him kasi drawing sa sketches niya. So medyo, hindi ako naiinggit, but more on parang gusto ko rin siyang gawin. So one of the core memory ko when it comes to drawing is, sorry, medyo masama siya. Ninanakaw ko yung sketchpad niya. Tapos parang nagpupunit ako ng pages doon. Tapos parang may pansarili akong drawing. May pansarili akong paper for drawing. So yeah, ever since I was a child, nagdo-drawing na talaga. Pero parang hindi ko siya consider as a job at all. Mm. So parang, alam mo yun, hindi mo talaga alam kung anong mangyayari sa buhay mo. Now that I'm an illustrator, pero I've never imagined na I'm gonna do it as a job. So yun. Sige, yung sa akin naman, ever since bata din ako, nagdo-drawing na ako. Pero alam mo yun, yung parang typical lang na bundok, yung mga, yung mga rice paddies, ganyan. Mm. Tapos, nag-start lang yun siguro nung naglilinis yung tita ko. Yung tita ko, hindi naman siya nagdo-drawing, but alam mo yung siya yung tipong heavy studier na lahat ng kinds of highlighters, na color pen, meron siya para matandaan niya yung mga pinag-aaral niya. So one time naglilinis siya, nag-general cleaning siya, nilabas niya lahat ng stationeries niya. Tapos makulit kasi ako nung bata ako. So ang ginawa nila para mapirmi ako sa isang lugar, o ayan, papel, o ayan, pencil, paper, ganyan, mag-drawing ka, bahala ka sa buhay mo. Tapos doon nag-start yung parang nagsiscribble na ako, yun nga, sa likod ng notebooks, doon sa mga empty pages nung textbooks, ganyan. Pero same din also na mindset na hindi ko siya nakita talaga as kumbaga source of income. Kasi sa probinsya kasi parang, lalo na sa probinsya, I mean sa Manila, mas progressive sila doon, di ba? Na parang, wow, progressive sila doon. 30 minutes lang naman yung layo. But, di ba, yung mas mindset kasi sa Manila is, parang you're free to do you're free to do anything. Like parang kung gusto mo mag-paint, 'di ba? Parang mas nakikita ng mga taga Manila yung career doon sa pag-paint or pag-illustration, pero kasi pag taga-probinsya ka, parang ang una nilang gagawin is tatanungin nila, bakit gusto mo mag-painting, ganyan, but ayaw mo nila maging doktor, parang ganyan, ayaw mo nila yung mga mas scientific na mga professions. So, ayun, parang lately lang din talaga. And ako din, lately ko lang din na-discover na parang, kaya ko palang mag-make something out of my art, ganun. So, ayun. Lahat ba kayo, parang yung course nyo or yung pinag-aralan nyo, connected siya ngayon sa career nyo? Kung pwede tanungin. Ganun ba? Or talagang alayo? Kunwari, malayo talaga yung pinag-aralan nyo then napunta kayo sa
sa job nyo ngayon, sa career nyo ngayon? Like if nag-fine arts course kami. Or related doon, or ganun ba? Uy, may bago kaming merch para sa mga mahilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pag suot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Ako personally hindi. Ang course ko nung college ay journalism. At alam mo yan, Allen. Kabatch ko siya eh. Kabatch Kasi magkabatch tayo eh. kabatch ko Oo, siya. yun. So, pero ano din, gustong-gusto ko nung, siguro nung time na nag-a-apply ako for college, talagang gusto ko talaga yung mag-fine arts sana. But, ayun nga lang din, medyo na short lang financially, and kailangan mag-change ng plans, ganyan. And then, I think nung time na yun, medyo tinamad din akong kumuha ng entrance exams. Ang ending, sa PUP lang ako nag-exam, doon lang din ako pumasa. So parang sabi ko, sige, anong meron dito? Ang fine arts lang sa PUP yata na considered ay architecture and interior design. So, I guess meron pang isang mas close, which is advertising and public relations, na medyo may mga artsy din na mga stuff. Pero ayun, hindi na ako nakalipat ng course. So, And alam journalism ko rin bakit. yun. Alam ko rin bakit. Huh? Kung bakit di ka nakalipat. Oo. Wag na natin pag-usapan yung taong yun. Pero ayun, no regrets naman. No regrets totoo naman. Ayun. Kayo ba? Maddie, Adi? Me naman, I guess somehow may relation siya with art or creative. Pero I did not, with like Lloyd also, I did not take up fine arts. I am a mass communication student. Sorry. I'm a mass communication student. And then, ang ginawa ko, parang same din with Lloyd, parang the course of fine arts, parang hindi siya, we weren't financially capable to, para dun ako mag-aral. O yun yung pag-aralan ko during college. So, what I did is I took up mass communication, and then nung pag-graduate ko, I tried to compensate to the fact na hindi ako nag-fine arts. So, I took parang ang kinuha kong job is not related to mass communication, but nag-designer or nag-graphic designer ako sa job ko. And then parang what I know right now is everything I know right now I learned on the way, or I learned on the job na. So yun. Same lang, isingit ko lang din na medyo same tayo ng path. So, para yun nga, so after ko mag-journalism, nag-agency ako para maging designer ako. Tapos, pero hindi pa ako artist nun. So, magkaiba yung designer kasi at saka artist, di ba? So, doon ako nag-aral din maging designer talaga. Pero marunong naman ako mag-design ng college because of the requirements doon sa mass communication. But, ayun. Tapos ayun, doon ko na inaral. Tapos hanggang sa naparesign ako kasi, kaya ko na. De joke lang. Hindi, mali yan, guys. Hindi. Pero ano naman, naka 6 years naman ako sa advertising. Oh, wow. So, ayun. Talagang sinagad ko talaga yung learning. Bye-bye. Diba? Wala na tayo doon. Salamat naman po. Thank you. Thank you, Lord. De joke lang. Thank you po. Wala na kami sa yun yung doon ako nag-compensate din. Para matuto nung illustrations, ganyan. For me naman, medyo baliktad. Kasi nung nag-a-apply ako ng course sa college, ang iniisip ko kunin, although related pa rin naman, is since nagsusulat din ako nung high school, parang inisip ko some sort of advertising or communications, ganun. Pero yung closest na course dun sa UP noon was visual communication. Na parang nag-mix nun. So, sabi ko, sige, I guess dito. Doon ako nagulat na when they said
Bachelor of Fine Arts siya in Visual Communication. Talagang hindi sila nagbibiro sa fine arts. Like, unang araw namin, pinag-drawing kami ng paa, ng kamay. Tapos nun, ako na nag-expect na mas design or like communication. Kasi as Lloyd mentioned, iba yung artist sa design eh. So ako yung na nag-expect na ganun. Medyo na-shook talaga ako kasi yung first few sems namin talagang mag-drawing ka ng bulaklak using this model. Tapos parang iba't ibang medium. So napasabak talaga sa fine arts. And siguro to answer the question, yes, related. Yung parang, kumbaga doon nag-start sa college pa lang yung, I guess, track ko now na initially hindi ko in-expect na dito ako malalanding. Kasi siguro if you would ask 16-year-old me, I would say, maybe ako, nasa communications. Pero dahil ginulat ako nung first few sems ko sa fine arts, nandito ako ngayon. So, kasalanan talaga ng college to eh. Yes. Yun talaga yun eh. Pero staying on the topic, bago pa kayo graduate, alam nyo na yung ipursue nyo nun after graduation. Kasi parang on the back of your minds din eh, parang hindi siya mawala eh, parang creatives na yun na yung naisip nyo. So, ano yung nag-spark na talagang ito, ipursue ko talaga to. Ito yung gusto ko. Parang ganun. May ganun ba kayong inclination nung time na yan? For me kasi, during my internship, nag-intern kasi ako sa Summit Media. So parang ang ang job description ko basically during my internship is design. So parang doon na din nag-spark na, medyo, masaya siya gawin. So gagawin ko na lang din siya all throughout. So yun. Doon din nag-start yung yung parang parang creative pursuit na pwede pala, 'di ba? Yung ganun. Sorry, naririnig niyo pa yung aso. Kapit. Ay, hindi naman. Siguro doon nag-start with the creation of the PubMods. Tapos na-enjoy ko siyang gawin. And then, nung nag-start na yung internship namin, nag-try ako mag-apply sa Summit Media. And then, thankfully naman, unfortunately, natanggap ako with the internship na in relation with design. So, yun. Doon na talaga siya na-open yung possibilities talaga, di ba? Doon na siya na-open. Kayo ba, paano nag-start na parang yung art pwede kong gawing career or parang dito ako mapupunta sa creatives? For me naman, same with Maddie, sa internship ko siya na, nakita yung possibilities. Nag-intern kasi ako sa Plus 63. It's a branding agency. Tapos, until now, yung lead nun si Dan Matutina. So, parang doon ko nakita na, pwede palang doon ako na-familiarize talaga sa branding. And then, doon ako na-familiarize na, he could sustain himself by pursuing his own illustration career din. So, doon ko rin na-meet sila Raxine, sila Joe Malinis, na parang, ngayon are great illustrators and typographers on their own na din. So, parang I guess sa internship ako, na-inspire na, wow, pwede pala na i-pursue mo yung sarili mong practice. At the same time, before yun, may opportunity pala to work in a branding studio na, kasi dati parang yung route nun sa utak ko is either mag-artist ka talaga, like fine artist, or advertising. Parang hindi ko mahanap yung in-between. Yung iba nagfi-film sa course ko, pero parang hindi naman yun yung gusto ko. So parang hindi ko sure kung ano yung gagawin. But I guess, nung napunta ako dun sa internship na yun, nakita ko pala yung practice of branding and also illustration. Yeah. Ang ganda rin nung upbringings nyo. Parang ganda ng mga backgrounds. Ikaw, Lloyd, dun sa agency, yung kaninang na-share mo sa after graduation. Actually, nag-start siya yung talagang as in yung decision ko sa sarili ko na, okay, magpupursue ako ng mas creative na career nung internship din. So, ayun, alam mo na to, but for the context of the listeners, no, so as journalism sa PUP, required kami na mag-internship sa isang media outlet, and then second internship is kahit saan mo na gusto. So, first one is nakapasok ako sa Filipino-American magazine.
And so nagsulat ako doon, and then also nag-photog ako, nag-illustrate din ako for them during the internship. And then after that, doon ako para naghanap talaga ng agencies, kumbaga. But ayun, unfortunately, because hindi ko pa nga masyado na practice yung design skills ko noon, wala ko napasukang design or wala ko napasukang agency noon sa second internship. So nakapasok ako sa isang IT firm sa Makati, sa marketing department nila, na nangailangan ng mga video editing, ganyan, which also required illustration kasi yun yung i-animate ko, yun yung i-video edit ko. So ayun, and then after nun, doon na nag-start yung parang kailangan ko na talaga maghanap ng agency. So parang I took 6 months break after graduation, almost. And ang ginawa ko lang nun is gumagawa lang ako ng mga kung ano-ano design mock-up. Tas ayun, I guess nakapasok ako nun sa agency sa Pasig because I think nasa Behance ko pa siya. But gumawa ako ng concept study na kung yung Japan meron silang iba't ibang flavors ng KitKat. Bakit I mean tayo din. I think kayang-kaya natin 'yon. So gumawa ako ng mock-up ng packaging and concept of flavors. Tapos yun yung nakapagpapasok sa akin sa agency. And then ayun, parang the rest is history. Naka 6 years tayo doon. So syempre marami na pinagdaanan yon. I guess 6 years sa agency equivalent to siguro mga 10 years of work kasi may OT pa yun eh. Yung So, pala ayun. yun. Kala ko May OT pa yun, experience. oo. As in, legit, oo. Parang from 9 a.m. to 2 a.m., di ba? Wild. So, ayun, na-expose ako dun sa mga branding principles, ganyan, dun sa kung ano ba yung mga pinanghawakan ng clients. And I guess dun ako talaga mas natuto kung ano-ano ba talaga yung mga parts of branding na essential, kumbaga, for them. And ano magagawa mo as a designer. So, ayun, dun ako natuto dun. And ayun, tuloy-tuloy na akong natuto about design, and then eventually also doing collaterals for them, which also included illustrations, and then I went also to the extent of making game assets. Ayun. So, Dami nyo ng pinagdaanan talaga ng no. And going back sa hometown nyo, sa pagiging Antipolenyo, dito ba na-shape yung how you view art? Kumbaga, or talagang exposed ba kayo sa ibang kunwari sa scene na sa Manila, or parang ito ba yung nakamulatan yung art scene, or kumbaga may art scene ba nung time na yon, nung time nyo? Kumbaga, yun ba, nagkaroon ba kayo na inspiration about being in Antipolo on how it affects your art? Yung parang nagkaroon ba kayo ng artwork na nagre-reflect sa pagiging Antipolenyo? May mga ganun ba kayong aspect? And yun, sige, pwede nyo ikwento if meron or wala. For me, if dun sa una, yung kinamulatang art scene, siguro as a student, wala akong alam. Parang yung art scene na kinamulatan ko is kung ano yung type dun sa school na pinag-aaralan ko, sino yung mga alumni, ganyan, saan sila napupunta. So mostly sa Manila yun. But I guess, dun sa second question, kung like may work ba na, or how has Antipolo shaped how I view art? For me, yes. Kasi yung art ko depicts a lot of flora, ganyan. And dito kasi sa house namin, mini sabungan siya. Or parang chicken farm siya, ng mga manok na panabong. Tapos may garden dito, yung mga tito at tita ko. So meron kaming puno ng mangga, atis, bayabas, langka. So parang, actually mas lately ko lang siya na-embrace na, ay cliche man sabihin, parang I take inspiration dun sa surroundings ko. So I think subconsciously, na-form niya yung gusto kong art na ginagawa. Kasi it feels true also to myself and to my upbringing. So siguro hindi naman siya yung tipong Antipolo pride per se, but more of yung upbringing lang dito sa lugar na ganito. And yung looking at your work talaga, parang parang
may hint of nostalgia siya nung pagiging Mm. bata, yung mga puno or usually doon kasi Mm. tayo naglalaro, yung mga ganyan, yung mga Yes. tawag dito yung sceneries na naghahabulan kayo sa sa parang grassland na nakikita mo yung mga prutas, parang nagkakaroon ka ng certain elements of that. And ang maganda dito nahalo mo siya sa Philippine culture, yung talagang yung suot nila dati. Tapos Mm. parang naghahalo yung nostalgia and mix of tradition. Kumbaga yung traditional clothes and yung uh, traditional upbringing ng Filipinos na ang ganda nung Yeah. ganda Ay, nung salamat. pagkakahalo. Ayun. Kayo ba, paano nyo, na-review yung Antipolo nun? May, nagkaroon ba siya ng, ayun ba, naka-affect ba siya or nagbigay ba siya ng insights on doing your art? Inspiration, wala naman. The joke lang. Hindi. Siguro, ayun nga, katulad din ni Adi. Medyo lately ko lang siya na-embrace din. But I think that's due to because, lately lang din na talaga ako, lately ko lang din ulit nire-rediscover yung artist side ko. So, for the longest time, mas design centered ako. So, usually, mga solutions-based, kumbaga, yung ginagawa ko na yung creative. Pero ngayon, as I also embrace nga yung artistry ko, doon ko medyo nare-realize din na parang yung mga gawa ko, for example, medyo maximalist, yung pinupuno ko yung space. And then, na-realize ko na medyo nagro-root din siya from the fact na pag tinitignan ko lagi yung Birhen ng Antipolo, yung suot niya lagi, punong-puno ng burloloy. Wala siyang any space dun sa damit niya na walang laman. So, lahat may sequins, may sinulid, may burda. So, parang sabi ko, ay medyo gusto ko yung ganong style kasi parang in a way, yun yung matagal din natin iniiwasan ng mga Pinoy, 'di ba, na parang maganda minimalist, yung ganyan. But hindi natin lately lang din natin na-realize na parang there's something about Filipino maximalism, kumbaga. And nagro-root din yan sa kumbaga yung kagustuhan natin na to showcase a lot of things. So sabi ko, isa yun sa mga tinatry ko embrace right now when it comes to my art. And then, ayun din, parang lately ko lang din na-appreciate din yung, kumbaga yung difference between Manila and Antipolo. So, syempre, mas namulat ako noon nung napunta ako ng Manila kasi hindi naman din ako naglalabas noon nung high school ako. Imagine mo na lang siguro from kinder up to high school, bilang lang talaga yung times na lumalabas ako ng Antipolo. Kasi talagang laking probinsya talaga ako. And nung napunta ako sa Manila, sobrang na-overwhelm ako sa dami ng experiences na experience ko. So, ayun, siguro comparing din siguro, or not really comparing, but observing lang din siguro with the artists from Manila. I think being Antipoleño gives you a little bit of difference when it comes to yung work kasi iba rin yung experience dito eh. Like, mas nature, ganyan. At ayun, parang may times talaga na talaga masasabi mo na may subculture dito ng Antipolo kasi nga, yun nga, rooting sa pagiging religious, ganyan, like, nakasenter talaga siya sa Antipolo simbahan, ganyan, sa pagpanhik ng mga tao dito. So, ayun. And, of course, habang tumatanda tayo, mas na-appreciate natin yung nature bilang mga tito at tita. So, ako din, parang kahit papano, na-enjoy ko rin siya. And nagugulat na lang ako na parang, na-incorporate ko yung mga surroundings din. Yun nga, na nasa paligid ko. So, kahit papano, it affects talaga yung, kumbaga, surroundings mo. Kumbaga, finally nagta-touch grass na ako. Ganyan. Speaking of maximalism nga, ito naman, kay Maddie. So, kita ko yung works mo parang talagang maximalist siya. Ang daming details. And as a kid talaga, hilig ako sa books na maraming illustrations. Tapos gusto ko talaga i-nitpick yung details. Kada details. And ikaw, paano mo ba nabubuo yung art mo? May inspiration ba ang Antipolo doon?
wala tayong negative space na palalagpasin sa illustration. Joke lang. Sorry, same with Lloyd din na parang I wouldn't say na makikita mo visually, pero siguro may influence yung Antipolo in a way with my experience na I value silence a lot kasi or being quiet. So parang yun din kasi yung nakukuha ko with Antipolo na hindi ko nakukuha sa Manila. So yun. I think mas more on parang my feelings na lagi kasi ako nasa tahimik and hindi ganun chaotic as Manila. So parang yun yung parang na-apply ko with my illustration. So yun. From being Antipolo, may challenges ba kayo of being an artist coming from Antipolo? Parang nagkaroon ba kayo na upbringing na i-pursue yung art dito lang sa Antipolo or talagang naghanap kayo ng opportunities sa ibang lugar? Like talagang nandun kasi yung mausbong na art scene or creative scene. Kayo ba? Paano ba nagkaroon may challenges ba kayo nun? For me, hindi naman I wouldn't see it as a challenge because basically din naman kasi us living here in Antipolo, malapit lang yung Manila, parang 1 hour to 2 hours lang yung biyahe. So yung job na hinahanap namin, parang kaya namang, kahit wala siya dito sa Antipolo, kaya namin siyang mahanap sa Manila. Sorry. Nawala yung train of thought ko. Sorry. Tama naman. Ayan. I think for me din, since malapit nga din siya, but I guess ako personally yung biyahe din yung problem ko. Because for most of my life and even up till now actually, mas makommute ako. So I think bigger issue naman siya of accessibility, of ating transport system. Pero parang halimbawa, since I'm pursuing my I guess brand na rin, merchandise brand. Mas most ng mga stockist ko is nasa Makati or kung may event nasa Makati siya, parang luluwas talaga. Parang ito talaga yung luluwas tayo. Kasi syempre, again, di naman siya sobrang layo pero parang may malapit siya enough that people expect you to show up or like expect na madaling makapunta. But also, malayo siya enough na talagang isang buong araw na yun. Ganun. So, hindi naman siya, I guess, struggle, but parang it adds a layer of complication minsan. And siguro another one is, medyo related na rin is, I think may a bit of inggit ako na nafe-feel na, let's say, lahat na lang ng mga creative events sa Makati. Parang, like, ang ganda-ganda ng spaces doon. Like, nakakatuwa na nare-repurpose yung old buildings or like itatayo ng mga bago and that there's spaces for up-and-coming creatives. But I guess may slight yearning pa rin na sana meron din tayo dito sa East na kahit maliit lang, kahit sa Marikina or sa Cainta, na para naman yung community dito sa QC din kasi meron na rin sila. So parang maganda na magkaroon din dito. Since ang lapit-lapit nga na natin, parang bakit hindi tayo magkaroon ng parang ba't di tayo ma-influence siguro nung ganun? Baka may taga-Antipolo na dyan, no? Na Kung meron po tayong sponsor, baka Financier. Ilan naman po yung umakyat. Maganda naman sa Antipolo. Talagang yun yung kailangan natin. Parang kumalat talaga yung art scene, yung support talaga sa artist. Kasi talagang sobrang talented talaga ng mga artist around the Philippines. Ayun. Speaking of that, may nakukuha ba kayong parang may naisip ba kayong community dyan or talagang pausbong pa lang siya? Hindi pa siya ganun kahinog na community of artists or talagang creative hub? Parang ito yata yung binubuo nyo ngayon dito sa kape mismo. So, yun. Kayo ba? May ganong experience ba kayo? Or paano yung support nun sa mga artists sa Antipolo? Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil andito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot.
kasama natin ang De Balaquer na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Siguro, ako very familiar ako. Kasi I don't know kung it's because also of a possible connection with the local government. But nakakakita ko dito sa Antipolo ng isang group of artists, isang collective ng mga traditional painters. So, parang I guess yung one of their activities talaga na nakakuha ng attention ko was I think nag-camp sila sa forest somewhere here in Antipolo tapos dun sila nag-paint. So, sa akin siguro, I think that's a good start. And matagal na rin silang siguro nagdo-dominate ng space dito sa Antipolo. But I think may need na rin, especially nowadays, to cater also to those who are in different mediums. Kuwari mga digital artists, yung siguro mga collage artists, photographers, ganyan. I guess kailangan hindi pa ako masyado nakakakita ng mga communities na mga ganon. Or if meron mga communities na ganon, they're school-based. So, parang medyo mahirap lang din also, especially for us na mga trentahin na wala kaming community. Wala kaming community dito na, alam mo yun, just to unwind or parang just to like talk to like a fellow creative. Yun nga, gaya nga ng sinabi nila, kailangan mo pa lumuwas ng Manila para lang siguro magkaroon nung time na hinahanap mo or yung moment na hinahanap mo as an artist. So, isa din yun sa mga frustrations ko minsan na parang, alam mo yun, minsan napapaisip na lang din ako na sana meron akong tutulugan or meron akong like property sa Manila, ganyan. Kasi, pero naman yun, nababawi naman yun ng fact na parang naiisip ko palagi na ito yung inuuwian ko dito ako sa Antipolo umuwi and iba talaga siya. So, out of frustration lang talaga yun. So, ayun. Siguro, I guess hindi lang naman din kami yung nag-yearn ng community dito. And sana talaga, ayun nga, merong financier na makagawa ng kahit maliit lang na hub. Just for us to, display yung mga works namin or siguro magkaroon ng mga activities, ganyan. And ayun, super thankful nga ako na, yun nga, parang in a way, nagkakaroon naman ng efforts din dito sa taas na parang, uy, kayo naman umakyat dito, kayo lagi pinupuntahan namin So, ayun. And I guess that's also an invitation na rin for them, not just to seek for yung artist scene dito sa Antipolo, but also to check out also the places na, di ba, malay natin, maka-inspire din sa kanila. Yan, baka may contractor dyan. Joke. Oo nga, yung mga contractor dyan. Mga contractor dyan, baka. Baka naman. Baka naman. Nasa taas kayo. Ilang million lang naman. Pwede na. Magagamit niyo yan. Ayun ba? May ano ba kayo? Speaking of fresh takes, ito nga yung gaganapin this coming September 21. And makasama nyo si Adi, Maddie, and Lloydie dun sa Antipolo. And dun yung malalaman talaga. Ito kasi teaser lang. Medyo mabibitin kayo dito sa episode. And dun nyo talaga abangan yung mga storya nila. And yung mga kwento pa nila na talaga makaka-inspire sa inyo on being an artist. And paano ba kayo mag-start? Ayun. Abangan nyo yun sa Cafe mismo this September 21, Fresh Takes Fresh Takes Antipolo. Ito na yung parang part 2 or parang season 2 ba to ng Fresh Takes ng Novice. And doon nyo abangan yung mga mangyayari doon. And speaking of Fresh Takes, may hot takes ba kayo? Wow. Mapagano na yun. Para lang Controversial. Rage bait lang. Rage bait.
may pang-inis lang sa mga tao. Tapos ikakat na nun. Hindi na yung explanation. Para i-splice lang. Bago tayo magtapos, may hot takes ba kayo na gusto nyo i-share? Wala naman na bash dito ever since. So, Gusto mo may mabash? para may traction naman na di ba? Joke lang. Ayoko, baka makancel ako eh. Dun sa- Cancel. Hindi, para sabihin mo ano ka lang nun. Ano ba yan? Medyo napaisip ako dun ah. Oo nga. Same, napaisip din ako. Kasi mababait kami mga taga-Antipolo. Yeah. Oo. Oo. Pure Or soul. zen. Ano lang Pure eh, soul. di ba? Mga madasalin, ganyan. yung wala kaming hot takes, puro lang mga rice cake lang kami. Rice cake. Hot take and rice cakes. Ano ba? Oh my God, napaisip talaga ako. Anything. Meron ba Hindi akong naman hot take? pwedeng, okay lang kahit di related sa art. Basta, Okay. para Okay. less cancelable kayo kung sa career yan. Para, Mm-mm. Siguro for me, hindi siya hot. Baka lukewarm. And di rin naman siya parang sobrang kontrobersiya. Pero parang, I guess kasi, and reminder din to sa akin na parang ngayon kasi 'di ba with social media, and you see us posting on social media, you see many artists, illustrators like putting their stuff out there. So inspiring. But also reminder din na sometimes you have to take it slow, na hindi kailangan laging may nilalabas, laging may bago. Sa totoo lang, reminder to sa akin. Na parang, kalma lang, okay lang. Parang hindi siya karera. And yung art that speaks to you talaga and speaks to other people, allow it space and time to breathe and grow. Yun. ang ganda. Ang ganda nun. Pang soundbite. Pang soundbite. May reels na tayo. Iba ba? Kayo ba Gusto ko nga tanungin si Adi nun kung ano yung pangsabong na malakas eh. 'Di ba sa pang solo pod na yan? Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng manok eh. Yung pinsan ko kasi yung nag-aano ng manok dito. Pero iba-ibang breed sila. Yung pang solo pod na yan, yung episode na yan. Cancel proof. Cancel proof dito eh. Nakakatakot naman. Parang mas natatakot ako. The joke lang. Sige. Two things. Number one, madami na kami dito. Huwag na kayo umakyat. Tama na. Traffic na dito. Hindi. Hindi. Kidding aside, siguro, ayun. Sa akin naman, in terms of comparison, so, ayun, natututo din ako ngayon lately na wag i-compare yung sarili ko sa ibang mga artists, di ba? Kasi may kanya-kanya kaming experience, may kanya-kanya kami na mga learning curves, ganyan. And may iba-iba rin kami mga surroundings. So, siguro, madali lang naman mainggit sa ibang mga artists when it comes to, dami niyang followers, ganyan, dami nagagandaan sa work niya. But at the end of the day, kailangan mo lang din naman tanungin kung anong meaningful work yung para sa iyo, di ba? So ano ba yung kumbaga gawa mo na tingin mo happy ka regardless of what other people think, di ba? So I think yun naman yung core ng pagiging artist na parang hindi naman siya paligsahan nga, ayun nga sabi ni Adi, na hindi naman siya kailangan competition kasi it's it's your feelings that matter, your experiences that matter dun sa art mo. So ayun. Yung sa akin naman, I will tell you pag pumunta kayo sa kape mismo on September Uy, 20. yun, grabe. May pa, Yeah. At yun na. may pabitin. Ganda. Teaser talaga. Doon yung Para malalaman yung hot takes. Yes. Para yung mga pumunta lang yung makakaalam ng hot takes. Tama. Explosivo. Explosivo. Sa Expose. kape mismo. May mga ganun. Off the record. Off the record na lang, guys. No. Sige, next. Oo, tayo lang. Tayo. Actually, ang ganda. Ay, hindi. Nakakuha na pala ng linya-linya yung tayo na segment. Hindi, joke lang. Yun, sige. Ayun, salamat sa
sa pag-guest, sobrang bitin talaga kasi ganun talaga yung purpose nito, bitinin kayo. Bitinin kayo guys kasi doon yung malalaman talaga sa Kape mismo. So kita-kits tayo this September 21, 2025 sa Antipolo. Kayo naman umakyat and in celebrating 6th anniversary of Novice, patuloy-tuloy yung pop-up events ng Spotlight event and mapapakinggan nyo yung stories and yung mga pinagagawa ng ating homegrown talents from Antipolo na si Lloydie, si Adi and Maddie. Yun, abangan nyo yung hot take ni Maddie doon. Pagka pumunta kayo tas wala kayong narinig na hot take, bawiin nyo. Bawi kayo. Or itag nyo kami para pagka yun na yung hot. Ay, hindi, joke lang. Pwede ba yun? Kasi exclusive nga lang pala. Hindi nagbigay ng hot takes. Oo. Ikaw Exclusive magre-refund, lang pala. Allen. Sa idea mo yan eh. Idea mo yung refund eh. Oo, Ikaw, ako patay. Ang dami pa na. Nag-isip na tuloy ako. Ano ba? Napaano Sasabi na ba ako ngayon? Pero yun na lang, bago tayo magtapos is konting short quote na advice. Isang siguro one sentence lang na if you're pursuing this career, talagang gusto nyo mapunta dito sa field na to, what advice you would give to a creative or young creative na gusto talagang ito yung path. Yun lang. One line lang na talagang pwede nilang baunin hanggang sa Antipolo. Ayan. Hirap, no? Mga on the spot na Pang Miss Universe. oo nga eh. Okay, may naisip na ako. For me, being an artist, I'd advise everyone to be unapologetically you. Ganda nun ah. Grabe, pang postcard yun ah. Ang ganda nun ah. Alam ko yung alam niyo yung dati sa Tumblr. Ang ganda nung pang Tumblr. Alam na yung edad eh, no? Pag sinabing Tumblr. Yung mga post dati sa Tumblr. Ang ganda, ang ganda. Diba? Parang ang daming content. Tapos, walang gagaya sa'yo kasi ikaw yun. Mga ganun. Siguro for me, to be good or to be an artist, do other things outside of art as well. It will help enrich your art practice. Totoo. Dapat, talaga yun na maging generalist in a sense na doon ka huhugot ng inspirations. Ganda, Yes. ganda. Pares kayo ng sinabi ni Rods nung last episode. Ay, last episode. Ganyan din sinabi niya. Ganda, ang ganda. Parang napanood ko ngayon sa IG nyo, yung soundbite na yun. Yun yung sinabi rin niya. Galing. Yeah. Huwag na kayo mag-away. If you don't want to go north, if you don't want to go south, and especially if you don't want to go, di ba, west, go east, di ba? So, ayun. Kami naman, it's our time, di ba? Pero ayun nga, I guess, siguro on a more serious note, no, being an artist naman doesn't require you to go to a specific place because you can always get inspiration from where you are from. Grabe naman, mga mic drop yan. Grabe naman yung Of course. Diba? mic drop. Pero vlogger pala. Pero ang galing. Speaking of talagang kung papansinin nyo yung sa Antipolo, pag umakyat kayo, parang nagpo-progress na siya in being ang dami na ring sinasabing mga locations na aesthetic na patuloy-tuloy na nade-develop. So, ito yung ginagawa ng Novice. Yan. It's one way to build the community talaga na sana naman magkaroon ng contractor. Contractor talaga. Na magkaroon man lang ng hub para malibot naman natin tong Pilipinas na may mga kanya-kanyang hub. Yun yung goal na Yun yung goal. Kaso baka di tapusin eh. Oh. Ay, nako. Mga plan. Cancel Ay, yan mga na. drawing lang. Yun yung mga matinding drawing eh. Di tinatapos. So, yun. Salamat guys sa pag-guest. Sobrang
Sobrang ganda nung episode natin and hopefully talaga pag solo-solo tayong podcast, gusto ko yung mga kwento nyo and yung art style. Gusto ko, usually kasi pag solo pod, nagdi-deep dive ako dun sa mga art style tsaka talagang pinag-uusapan natin yung yung kanya-kanyang art piece kunwari, yung mga kwento nyo. And dun kami natutuwa sa mga storya na ganun. And hopefully malaman natin yung tandang na pangsabong na sinasabi. Di, joke lang. Balikan ko kayo. I-reveal ko yan. May manok Ayan. reveal ako sa I-reveal Sa ko 21. yun. Oo, ang dami nyo nang-aabangan. So, guys, kita-kits tayo this coming September 21 dito sa kape mismo sa Antipolo. Abangan nyo yung mga, ang dami nilang i-spill doon sa Fresh Takes. And more of this, kaya talagang binitin natin. And bago tayo magtapos, siguro mag-promote muna kayo ng mga drawing nyo sa buhay. Ano ba yung mga pinagkakaabalahan nyo and yung baka may upcoming events kayo, pwede nyo nang i-promote dito. Yun lang. Sige, I can go first. So, you can follow me at Adi Panadero sa Instagram. I also have my website and online store at adipanadero.com. And yeah, feel free also to visit my stockists at Ayala Museum at Manila Middle Ground and sa Spasio sa Opus Mall. Yeah. Thank you. Me naman, you can follow me on Instagram. It's hey.mati. Yun lang. Ako naman, you can also follow me at LoidyCat on Instagram. Tas meron din akong FB page at LoidyCat. And then, I also have a website, loidycat.com. So, nandun yung other works ko din. So, ayun. And then, siguro, na rin. Ayun din. Me also as part of Novice, ayan, gusto ko rin i-promote yung social media handles namin. So, that's Novice Magazine PH on Instagram. Tapos, meron din kaming Facebook page. And I think that's where, those are the channels that we feature yung mga, yun nga, hindi lang up-and-coming creatives but also yung mga creatives from different parts and hindi lang naman city-centered, diba? So, ayun. And then, ayun din. I guess I would also take this chance din to thank si Adi and si Maddie din also from joining me dun sa magaganap na Fresh Takes this coming September 21. So, ayun. This is parang, parang time for us to showcase also that yun nga yung roots natin ng pagiging Antipolena din also. And ayun nga madami pang ganap actually sa darating na mga actually until November. So ayun, yung mga madami pang ganaps dun sa Kape mismo, which is we also want to thank Kape mismo for partnering din with us then. And ayun nga, being a home for Spotlight the Exhibit until November. So, dami pang announcements, guys. So, please follow our social media pages. Ayun, guys. So, narinig nyo na ating guest and salamat sa kwento and sa pag-guest dito sa Di Na To Drawing. And hopefully, abangan nyo yung dalawa na yung nilista nyo yung hot take ni Manny. Tsaka yung pangsabong yung manok. Kung anong uri ng manok. Ayan, abangan nyo yan sa Fresh Takes. Dapat nandyan yan. Ayan, yun yung abangan nyo. Ayun. So, guys, bago tayo magtapos, ipopromote ko na lang din yung aming pamasko sale. Nag-start na kami ng sale this September kasi bare months na. Itong suot ko ngayon, collaboration namin to kay Lloyd Zapanta. Ito yung baybayin na shirt. Di Na To Drawing yung nakalagay. Ang galing. May fireworks. Grabe yung galing. Paano yun? Ayun. Hindi ko alam yan. Bigla nila lumabas. Sakto no? Pagkasabi Lloyd Zapanta, may fireworks bigla. Nagpa-firework. May collaboration kami kay Lloyd Zapanta. Black and white na shirt. So, check nyo yung Shopee namin. And also, may mga limited edition merch pa rin kami na available na collaboration with different artists din. So, pag naubos po yung merch namin, makikipag-collab ulit kami sa another artist na nag-guest na rin dito sa podcast and hopefully magkaroon pa ng maraming merch. For more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, YouTube, Spotify, X. Hindi ko nga alam kung active kami sa X eh.
So, yun. YouTube, Spotify, Shopee, and Playback. Kaso yung Playback hindi na namin din nagalaw. So, yun. Follow nyo na lang din kami. And may sale kami. Yun pala, nawala ko. Yung sale namin is buy one, take one. 1,000 pesos. Dalawa na yung merch nyo. So, hanggang ano lang yan. December 31. So, wala na kayong excuse pang monita, di ba? Kasi 500 usually ang cap nung ano. Dagdagan nyo na lang ng 50 pesos. So, yun guys. Salamat sa pakikinig at salamat sa pagstay dito sa episode. Kung umabot kayo dito sa episode na to, ayun, salamat ulit. And hopefully, kita-kits tayo dun sa kape mismo and sa mga upcoming events na kasama ang Noves. Ayun lang, dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Bye guys!